ang bukal ng matang tubig. Sa araw-araw na paliligo ni Felicidad sa malamig na tubig ng bukal, may mga nararamdaman daw siyang may kung ano-anong kumakagat sa kanyang balat. Medyo nakakakinikit sa paa. Saka yung pag may kalyo-kalyo ka na maliliit, natatanggal nila. Unti-unti na hindi mo namamalayan. Parang masarap. Ang mga maliliit na isdang ito, tinatawag nilang adsi. Kaunti lang daw ang mga nakikita nila ritong adsi nung una nilang natuklasan ang bukal taong 1983. Ang teorya ng sangay ng Department of Environment and Natural Resources sa Masbate, marahil inanod ang mga adsi mula sa mga ilog sa bundok na malapit sa matang tubig. Ito ay galing ito sa taas sa bundok. Tapos minsan pag malaki ang current, pag bumaba, dinadali na lang sila dito sa mababa. Pero doon sa taas, sigurado ako, mayroon din ganitong klaseng isda. Sa ngayon, wala pa silang ideya kung bakit nagngangat-ngat ang mga isdang ito. Dahil dito, nagdala ang aming team ng ilang specimen ng adsi sa BIFAR o sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Quezon City. Matapos ang pagsusuri, napag-alamang ang mga maliliit na isdang naglalanguyan sa bukal ng matang tubig. Basically, parang similar siya sa isang cyprinid. As we saw it sa microscope, matured species na ito. Dito sa atin sa Philippines, we have a lot of freshwater species na hindi pa natin totally na-identify. Normal lang daw talaga para sa mga isda na mga gat kapag nagugutom. Pero ang ibang mga isda, ang kanilang pangangagat, napatunayan na mismo ng siyensya na nakakatulong sa tao. Kagaya na lang ng pinakamatanda at pinakakilalang isda ngayon na mahilig manipsip. Ang isdang Gararufa na mas kilala sa tawag na Dr. Fish. Sa Japan, unang natuklasan ang mga isdang Gararufa. Natuklasan ang mga isdang ito, may kakayahang manggamot. Naglalabas din daw ang mga Gararufa ng isang substance na may kakayahang mag-regenerate ng ating balat. Dito naman sa Pilipinas, dumarami na rin ang mga fish spa. Sa isang hotel sa Maynila, hindi lang dead skin sa paa ang pwedeng papakin ng mga Dr. Fish, kundi sa iyong buong katawan. Full body fish spa. Si Emil, marami raw ipapatanggal na kalyo sa kanyang katawan. May 2 jacuzzi-type tubs ang fish spa na ito. Sa presyong 300 pesos kada 30 minuto, 800 mga Dr. Fish ang naghihintay na pagpiestahan sa iyong buong katawan. Ang mga isdang ito mula pa raw sa Africa. Maya-maya pa, lumublog si Emil sa jacuzzi tub at nagpaubaya na sa mga isda. This is my first time for the full body fish crab. At siyempre nakakakiliti siya parang buong katawan din. Kasi parang lahat nasa bandang lower part ng katawan sa may paa. Tapos lahat sila nagkukumpulan niya. Tapos masyado silang nagkukumpulan. Matapos siyang masahihin ng mga Dr. Fish, parang kuminis na refresh yung katawan ko, although hindi siya masyado sa upper body, sa lower body. Mas marami siguro dead sa lower part ng body. sa Tagaytay, may 11 tubs ang fish spa na ito. Ang mumuya naman sa iyong balat. Mga Dr. Fish mula pa sa China na tinatawag na chin-chin. Kapalad ang laki. Kabilang ang mga ito sa pamilya ng mga tilapia. Pakiramdam daw ng lumulublog dito
parang kinukuryente. Hindi ba masakit, ma'am? Hindi masakit. Parang siyang electric. Kinakagat-kagat ng maliliit. That's a little bit ticklish. Once na naramdaman mo yung vibration o yung parang meron kang nararamdaman kuryente, it means they are already secreting the enzyme, the natural enzyme from them, which is one component. Pag naglalagay tayo ng lotion, di ba? Nag-smoothen yung balat natin. Si Jerome, sa sobrang pagkahilig sa mga fish spa, para raw mas makatipid, nagpatayo siya ng mga fish tank sa sarili niyang tahanan. Nag-start ako nun is last year mga December. Naisip ko mag-venture na into business na ganito. Positive naman. Yung breeder size ng Gararufa na, adult size na siya. Sa dalawang magkahiwalay na tangke, iipunin ni Jerome ang mga breeders o yung mas malalaking isda. So unang-una, pinoculture namin yung Gararufa fish dito. Around 1,000 to 2,000 pieces ng specimen or species. Para magbuntis ang mga babaeng isda, papakainin ito ng feeds na may kasamang male hormones. Sa loob ng ilang araw, oobserbahan kung babagal ang pagkilos ng mga babaeng isda na nakakain ng feeds na may male hormones. Ito yung pregnant na Gararufa. Kung makikita nyo, yung belly niya matambak na. Yung unang buwan na nag-invest ako, nag-post ako ng advertisement sa online. Halos trumipli yung investment namin. Ang mga isda, hindi na lang nagbibigay sustansya o pan-display sa mga aquarium. Pwedeng-pwede na rin ng mga itong gawing fishful ang ating pakiramdam.